All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po muli dito sa Simply Tokis Vlog. Pag-usapan, tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Shout out po sa lahat, and may God bless us all. May God bless our country, the Philippines, and may God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces. So pag-usapan natin mga kababayan ay ito pong kaso na kung saan mukhang matutuwa tayo dito, at least after probably July nagsimula to mga kababayan, no? July, August, September, October, November, December, January, February, March, April. After 10 months, no? Nung pumutok ito, after ng SONA ng Pangulo last year, lumabas po itong pulboronic video. No? Bilang tayo, admin supporter, tayo po ay nag-ingay, nagagalit, no? Lalong-lalo na sa DILG, sa DOJ o sa NBI, bakit wala silang ginagawang aksyon dito po sa pulboronic video na ito. No, kinall out natin si ngayon tumatakbong senator, former secretary ng DILG Benhar Abalos, si DOJ Secretary no, saka sa NBI, minsan kapulisan pa. Kasi po napaka-foul po nung ginawa nitong mga nanggugulo sa administrasyong Marcos. So, naalala nyo yung last hearing sa TRICOM, meron pong isang sumusuporta na ngayon sa gobyerno, si Miss Pebbles Cunanan, napaka-explosive po nung kanyang isiniwalat tungkol dito sa pulboronic video na peking-peke po, na ang promotor pala niyan ay yung puganting si Harry Roque, na hanggang ngayon ay nagkakalat pa rin sa kanyang social media account, dyan sa kanyang FB, na walang ginagawa ang FB. Asan na yung sinabi nyong makikipagtulungan kayo sa mga content na mga fake news? Ito namang YouTube, wala rin ito. Oo, yung, kung meron pa siyang Twitter, wala din yan, no? Yung X account, yung Instagram, wala din yan. Hawak yan ng Meta, no? Yung mga produkto ng Meta, FB, WhatsApp, Instagram, at iba pa, no? Maraming produkto ang Meta. Now, meron pong latest dyan sa ginawa po ng NBI through Director Jaime Santiago. Credit po ito sa may-ari ng video. Mga 38 seconds lang po. Ayan po. Yung sa pulburon na video na sabi ka pa niya. Yes, actually we have already filed a case regarding that matter. Malaman nyo pagka lumabas na yung resolution, we have already filed a case. Yung bininyag po ba sa TRICOM hearing na may kinalaman daw si Attorney Harry Roque na nasa likod daw po nun, magagamit po ba yun ng NBI sa case? Yes, meron kaming ganong angulo. So may nag-file sir? Dito sa DOJ, yes. Sa Ragat na lalabas report? Yes, So yan po mga kababayan, ano? Base po sa katanungan kay NBI Director Santiago na tungkol dito sa pulboronic video, sila po ay nagsampa na po ng kaso sa DOJ dyan sa pulboronic video na yan after 10 months. Maraming salamat naman po NBI Director Jaime Santiago. I think ngayon natin napagtanto na hindi naman basta-basta kaagad dapat yung labas ng kaso. Kailangan ng masusi at matagalang investigasyon. Ayun na. Sige, palakpakan natin ang NBI dahil sila po ay gumawa ng pagpapile ng kaso sa DOJ, at ang sabi nga po ni NBI Santiago, mag-aantay na lang sila ng resolusyon na manggagaling sa DOJ para po makasuhan na, no? Actually case na mag-aantay na lang ng promulgation yan, sisiyasatin ng prosecutors kung tama ba yung mga ebidensyang isinabmit ng NBI para naman po makasuhan, no? Mapagpaliwanag, no, at lalong dumagdag
ang kaso kay Harry Roque? Sino pa ang mga kasapakat niya aside doon sa sinungaling na vlogger dito sa LA, mga kababayan? Sino pa ang nasa likod ng pulboronic video na yan? Sino ang mga nag-upload? Sino ang gumawa at sino ang aktor? Kasi maliwanag po, no, na kahit na ano pang i-test ninyo na deepfake, mga software detector, ako po twice kong ginawa yan. Talaga ang sinasabi ng mga software na pang-detect ng deepfake ay altered, malicious. Ayun po, wala pong sinabing authentic. Kasi kung authentic po talaga, tulad ng sinasabi nung sinungaling dito na vlogger na taga LA, at yung sinasabi ni Harry Roque, yung ginawa pa nung sinungaling na vlogger sa LA dito na, ito yung papel na authenticity, hindi naman niya talaga pinaganon. Ibig po sabihin, kung talagang authentic yung video na yon, dapat nung dinibang nila si Pebbles Cunanan, kasi po nung the day after nagsalita, nung nagsalita si Pebbles nung 8 Tuesday po sa Pilipinas, no? The following day, nag-collab yung dalawang sinungaling, mga mandarambong. Di sana doon po sa kanilang video, pinakita nila talaga yung authenticity ng video. Wala po. So, sinong paniniwalaan nyo? Yung tumistigo, nagbigay ng kanyang sworn affidavit na si Pebbles Cunanan, o yung dalawang sinungaling na walang naipakitang ebidensya na yung authentic di umano yung video na sinasabi nila noon? Nasaan yung papel? Nasaan yung report? Wala po. So therefore, authentic sinungaling si Puganting Harry Roque at yung babaeng yun, yung jukebox queen. Di po ba? Sinong kumukumpa sa mga yan? Sinong nagpupondo sa mga yan, mga kababayan? Remember, sabi ni Harry Roque, sunod-sunuran lang ako sa VP Sara Putit Duterte. Ngayon, ano ang sabi ni NBI Director? Kasi natanong pa po siya, pwede po bang magamit pa yan yung sa ano ni Harry Roque? Opo, titingnan natin yan. Base po sa resolusyon. Mag-aantay na lang tayo ng resolusyon. So therefore, kung yan po ay masasama ang pangalan ni Harry Roque na siya ang promotor ng deepfake video ng pulboronic video, pwede pong i-forward yan doon sa Dutch government sa Netherlands para po pakita natin na itong si Harry Roque ay napakalaking sinungaling, na hindi po siya politically persecuted sa ating bansa, bagkus siya po ay destabilizer. At sinabi nga ni Pebbles Cunanan, nabanggit ni Harry Puganting Roque na kaya niyang magpabagsak ng gobyerno. Destabilizer po si Harry Roque. So sana po, no? Kung pwede lang i-forward yan sa Immigration Department ng Dutch government para po ma-extradite na siya. No, kasi yun po yung nakalagay sa clause ng kanyang asylum sa the Netherlands. Na pag hindi na-grant ang kanyang asylum, siya po ay i-extradite, no, sa bansang kanyang pinanggalingan. Saan yun? Sa Pilipinas. Oo, sana po, no, Dutch government o the Dutch people, labanan nyo yung asylum ni Roque, wag nyo siyang pagbigyan, no? Okay, so congratulations po kay NBI Director at kayo po ay nagpasa na ng case diyan sa pulboronic video. At please naman po, DOJ Secretary, pwede po ba asikasuhin nyo na yan, pabilisin nyo na po, ha? Para naman po kami ay matuwa-tuwa at nako, mapanagot yung mga may sala na yan. Okay? Now, pasok naman tayo dito mga kababayan. Ito po nakakalungkot no? Itong mga Filipino-Chinese na nagninegosyo naman siguro sila ng tapat, no? O gumagawa naman ng mabuti sa bansang Pilipinas, nabibiktima po sila ng mga heinous crimes. Isa nga po dito sa karumal-dumal ay itong pagdukot sa negosyanteng si Ke at yung kanyang driver. Ang masama, nagbayad po ng ransom yung pamilya ni Mr. Ke, ayun, sila po ay itinapon sa gilid ng kalsada dyan sa Rizal at wala na pong buhay. No? Ang sabi nga po ng update ng kapulisan, meron na po silang mga suspect, kilala na po nila pero ayaw nilang i-preempt kasi baka hindi mahuli ang mastermind. And they also informed the Department of Immigration for lookout bulletin or probably
hold departure. O tama naman yan. No? Para hindi kayo malusutan tulad nila Tibis, nila Harry Roque at yung iba pa. No, ngayon po, yung Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated o yung FFC-CCCI, ang haba po, no, sa pamamagitan ni Cecilio Pedro, the former president of that federation, humihiling po sila ng death penalty sa mga kidnapper. Ayun po yung pakiusap nila sa kapulisan. Kasi ang sabi nila, nakakasira sa bayan. Ay, totoo po yan. I agree. Diyan sa sinabi mo, Mr. Pedro, I agree. Yang mga ganyang heinous crime, wala pong puwang yan sa ating bayan. Yang mga talipandas, mga walang puso, kung mga Pilipino man kayo, hopefully hindi kayo Pilipino. Kasi po natatay up daw po siya sa Pogo yung si Mr. K. Baka hindi naman po inaano natin Ayun lang po yung agam-agam. Iyan na rin po yung nabalitaan ni DOJ Secretary na may balita na ito nga pong si Mr. K ay may tie-up daw sa Pogo. Pero sabi ng DOJ, i-verify pa yan. Kasi malay nyo, Pogo-related crimes. Hindi naman natin sinasabing with certainty kasi sabi ng DOJ, iimbestigahan pa. Pero humihiling po ang FFC-CCCI sa pangunguna ng dati nilang presidenteng si Cecilio Pedro na hanggat maaari kung may mahahatulan man hatulang bitay. The question is, Mr. Pedro, wala po tayong hatol na bitay. Sorry naman po, habang buhay lang po na pagkabilanggo. Sana na lang. Pero ayoko namang sabihin, pero may human rights pa rin yung mga yan, holistic approach, panagutin. Dapat bigyan ng harsh punishment. Pero sad to say, wala pa po tayong death penalty sa mga tulad na ganyang heinous crime, kidnapping with murder. Sorry naman po Mr. Pedro. Pero kung mapapaunlakan po kayo, ako po, payag ako dyan. Hindi po karapat dapat yan. Kaanimalan yan, kadimuhanyuhan po yan. Hindi na kayo gumalang sa buhay ng tao. Sana lang, hindi Pilipino ang gumawa niyan. No? Maski na hindi Pilipino o Pilipino man, nakakasira pa rin sa imahe ng bayan. Lalong-lalo na sa mga Filipino-Chinese. No? Ingat-ingat po kayo, Okay, kayo po, ano pong masasabi ninyo? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.